Ayon sa PAGASA, napanatili ng Tropical Depression Hener ang lakas nito habang kumikilos sa baybayin sa silangan ng Cagayan Valley. Sa tala ng PAGASA, huling namataan ang bagyong Hener sa layong 290 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas na sa signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon. Ayon sa PAGASA, inaasahang maglalandfall ang bagyong Hener sa vicinity ng Isabela o Aurora sa mga susunod na oras at posibleng baybayin ang coastal waters ng La Union o Pangasinan ng umaga, Martes, September 17. Kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Samantala, malaki ang tsansang magdadala ang habagat at localized thunderstorms ng medyo maulap na kalangitan na may kasamang pulu-pulong pag-ulan o thunderstorms ang Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa. Dahil dito, suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa Martes, September 17, 2024 dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Hener. All levels, public at private, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac City, Quirino Province at Iloilo City. Pakicheck ang description box below sa baba ng bidyong ito para sa kabuoang listahan ng walang klase. Inuulit ko po, pakicheck ang description box below sa baba ng bidyong ito para sa updated na listahan ng walang klase. Narito naman ang ulat panahon mula sa weather specialist ng PAGASA. Sa forecast track ng bagyong Hener, ay generally westward ang kanyang paggalaw direksyon na ito'y inaasang dadaan sa mostly po sa Northern Luzon. So maaari po ngayong gabi o madaling araw ay inaasahan ito yung magla-landfall sa area ng Isabela o Aurora. Sa darating po ng umaga o sa tanghali, inaasahan po ang sentro ng bagyong Hener ay nasa coastal waters ng La Union at ng Pangasinan. Kapag hindi magbabago ang kanyang pagkilos mula ngayon, inaasahan po natin na ng late evening at Wednesday na umaga ay nasa labas o nasa labas na ng PAR ang bagyong Hener. Samantala, ito naman si bagyong na may international name Pulasan. Kapag napanatiling kanyang direksyon at bilis, inaasahan po ng gabi na sa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nasa loob ng PAR, tatawagin natin siyang Helen o letter H na po. At inaasang lalabas ng PAR pagdating ng Wednesday ng umaga. Inaasahan po natin na ito'y lalakas ang bagyong Pulasan o magiging Helen habang binabaybay niya ang karagatan at maaaring umabot sa severe tropical storm. Itong pagkilos o paggalaw na Pulasan o magiging Helen kapag ito'y nasa loob ng PAR ay katulad ng paggalaw ni bagyong Ferdy. Pag ganoon, inyo makikita, malabo na itong pumasok o maglandfall sa ating bansa si Pulasan. Halos buong bansa po ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan at may mga pagulan lalo po sa bandang western section nito. At ang southwest monsoon ay naapektuhan ng mula Southern Luzon hanggang Mindanao. So narito po ang ating huling update sa bagyong Hener at yung isa pang bagyo nasa labas ng PAR. Una, si bagyong Hener ay nasa layong 290 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Napanatili ang lakas na hangin ng bagyong Hener na nasa 55 kilometers per hour. Ito'y malapit sa gitna at pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong kikilos northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, yung pong bagyo nasa labas ng PAR na si Tropical Storm na may international name Pulasan. Kasalukuyan, nasa layong 2,190 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito'y may lakas na hangin nasa 65 kilometers per hour at pagbugso nasa 80 kilometers per hour. Ito'y kikilos o inaasahang kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Dahilan kung bakit maulap na kalangitan ng halos buong bansa ay ang southwest monsoon
at si Bagyong Hiner. Ito naman si Bagyong Pulasan na inyong nakikita malayo sa ating bansa kaya wala pong direktang epekto sa ating panahon ngayon. So dahil sa Bagyong Hiner, so ito ng mga lugar po nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Inyong makikita, Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ay nasa ilalim nito. So ang mga lugar po nasa ilalim ng Wind Signal number 1 ay sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. So sa mga nabanggit ng lugar, makakaranas po ng malalakas o paminsan malalakas na pagulan at may kasamang malalakas na hangin. Dahil naman sa southwest monsoon, makakaranas ng pamisa-misang malalakas na hangin. Lalo na po sa malapit o nasa coastal areas at sa matataas na lugar. Ay maasahan pong ganitong malalakas o pamisa-misang malalakas ang hangin sa Batanes, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region. Inaasahan pa rin sa Batanes, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at buong Mindanao. Pagdating po ng Wednesday, may inaasahan pa rin tayong pamisa-misang malalakas na hangin doon pa rin ng southwest monsoon ay sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Dahil po sa malalakasang hangin dulot ng southwest monsoon ngayong araw, nag-issue tayo ng gale warning kung saan may inaasahan tayong matataas na alon mula 2.8 hanggang 4.5 meters ang inaasahan po nating taas ng alon. So ninyo makita yung red, ito po yung mga nasa ilalim po ng gale warning. Ang mga lugar po nasa ilalim ng ating gale warning ay sa Occidental Mindoro, Palawan, Negros Occidental, Iloilo, Antique, kasama ang Caluya Islands, Aklan, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. So ibig sabihin po niyan ay automatic pong bawal pumalaot ng ating mga kababayan, lalo po yung gumagamit po ng maliliit na sakyang pandagat dahil sa itong taas ng alon ay aabot halos 5 metro. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!